Ngayong umaga, dumako tayo sa isang part ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Kamusta yung mga puso natin? Anong araw ngayon? Araw ng mga... Hindi. Araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon. So, alam ko na topic na itong yung heart, yung Valentine's Day. So hindi maganda yung yung pinagmulan ng Valentine's Day. No, si Lupercalia, isang isang fertility rites na kung saan merong mga inaalay. Pero buti na lang pinalitan ni Valentin. Sige, huwag tayo focus doon. Sabi sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So, saan yung mga puso natin? So, kahapon, dumaan yung araw ng mga puso. So, saan yung puso natin nakasentro? So, kung kahapon sa mga asawa natin, di ba? Ngayon, dapat isang paalala sa atin, sa bawat isa sa atin, na yung puso dapat natin ay nakasentro sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, paalala na kung ano yung nasa puso mo, yun ang priority mo. Di ba? Yun ang mahalaga sa'yo. Doon lang ang focus mo, oras, atensyon, pagpapahalaga. Nakalimutan natin yung dapat unahin. Sino mo yung dapat unahin natin? Sa Matthew 6:33, first, di ba? Unahin po natin ang Panginoon. So hindi naman sinasabi doon na wag na tayo magtrabaho. Hindi. Unahin lang siya. Saka na lang yung mga iba nating mga hindi naman talaga priority. Amen? So, paalala lang na kung sino yung inuuna natin, baka yun ang dinidiyos natin. Paalala. Kung inuuna natin na magkapera, baka yun na ang dinidiyos natin. Kaya sa pera, napapansin niyo yung sa dollar? Sa dollar. Ano nakasulat doon? In God we trust. Parang sa building ng Cityland, in God we trust. Bakit po? Baka mamaya yung dollar na yung sinasamba natin eh. Kaya maganda yung sinulatan mismo doon, no? Na ibig sabihin, huwag po yung dollar yung sasambahin ng tao. Kundi, ibabalik sa Panginoon. No? May paalala doon. Sa pera natin meron din. Sino may 1,000 din? Sa pera natin meron din. Sinasabi doon sa Awit 33:12, "Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon." Amen? Napansin niyo yun? Tatingnan niyo na lang. So, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. So, sa Matthew 6:19-24, hinikayat ang mga alagad na mag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi nasisira, sa halip na sa lupa. Binigyan din na hindi makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan ng sabay. So, pinalalahanan din ng mga alagad na huwag mabalisa sa pagkain, inumin, o damit. Yun madalas yung kinaabalahan natin. Kung inaalagaan ng Diyos ang mga ibon at bulaklak, higit na aalagaan niya ang tao. So, yun dapat yung makita natin. Masigit tayo sa mga ibon. Masigit tayo sa ibang mga nilalang ng Diyos. So, hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, unahin natin siya. No? Unahin natin siya. So, tulad ng sinabi ko kanina, pangunahing prioridad natin sa Matthew 6:33, sinasabi doon, "Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran nito, at ibibigay sa inyo ang lahat
ng inyong pangangailangan. Sa kabuuan po ng kabanata ng Matthew 6 ay tinuturo na dapat ang pamumuhay ay nakatuon sa Diyos. Tiwala sa Kaniyang provision, pag-iwas sa pagiging tuso o yung pagiging materialistic natin. So, ibigay natin sa Panginoon yung una sa buhay po natin. And then, yung susunod doon, siya naman yung magbibigay sa atin ng ng wisdom. Siya magbibigay sa atin ng karunungan, kalakasan, lahat-lahat po. Sabi nga, di ba, yung sinasabi sa atin kanina, ang lahat-lahat sa akin ay nagmumula sa iyo. Amen? Amen. Sige po, taas natin yung ating mga kaloob sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa umagang ito, Panginoon, na ikaw po ang siyang nagpapala sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, ang lahat-lahat sa aming Panginoon ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Wala po kaming may pagmalaki, Lord God, maging yung buhay po namin sa inyo nagmumula. Lord, sa umagang ito, Panginoon, karapat-dapat na maibalik namin, Panginoon, ang nararapat sa inyo, Panginoon. Panginoon, tanggapin mo po yung aming mga kaloob, Panginoon, tanda ng aming paggalang, pagmamahal sa inyo, Lord God, at higit sa lahat, Panginoon, pagsuko ng aming buhay. Salamat, Panginoon, gamitin mo itong mga kaloob, Panginoon, para sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan dito sa lupa, Panginoon. Salamat sa muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nakabahagi ng inyong gawain. Lord, salamat. Pinupuri ka namin sa umagang ito, pinakasalamatan ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat din po sa kakayahan, Panginoon, na kami po ay makapagbigay, Panginoon, sa inyo pong gawain. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa sa amin, Panginoon, hindi lang po financially, Lord God, kundi sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na lahat po ng bagay na amin pong kailangan ay matatagpuan lamang sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, binubuksan po namin ang aming puso't isipan para hindi lang makinig ng iyong salita, kundi para sa buhay nito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at pangunahan po kami ng Banal na Espiritu sa pag-aaral namin sa mga. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo po ang lahat ng pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ng magsabi ng amin. Handa na po tayo makinig ng salita ng Panginoon. So, buksan na po natin ang ating mga Biblia, ang ating mga notes, kung meron tayong notes. At ihanda po natin yung ating puso. No? Sa umaga pong ito, hindi lang po tayo makinig
pakikinig ng salita ng Diyos ay ito po yung ating isa sa buhay. Balitan ko lang. Lahat na lang pa niya. Sige po. Sa nakaraang 2 linggo po, pinag-uusapan natin yung dalawang makapangyarihang halimbawa ng pagbabago ng buhay ng isang tao dahil sa Ebanghelyo. Pinag-uusapan po natin yung word na conversion. Kino-convert. Pagbabagong buhay ng isang tao. So, nung unang week po, pinag-aralan natin yung conversion ng 3,000 sa Pentecost sa Acts chapter 2. Ito po yung mga ordinaryong tao na tinanggap yung salita ni Pedro o pangangaral ni Pedro. At nagkaroon sila ng bagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Last week naman po, tinalakay sa atin ni Ate May yung tungkol po sa conversion dun sa Solomon Porch. Ito po yung mga nanonood at nakakakita ng kapangyarihan ng Diyos sa mga himala at patotoo ng mga apostol. Sa Gawa chapter 5 din po yun. So sa parehong pagkakataon po, sa conversion ng 3,000 at sa conversion ng Solomon Porch, yung mga ordinaryong tao po, kapag sila ay nakakatagpo ng kapangyarihan ng Diyos, nagkakaroon sila ng radikal na pagbabago sa kanilang mga buhay. Ang mga taong ito ay natuto silang magsisi, tumalikod sa kasalanan at natutong namuhay at sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ba? Nakatagpo na po ba tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon? Meron na bang radikal na pagbabago sa ating mga buhay, sa ating pag-iisip? Tayo po ba ay natuto ng tumigil sa kasalanan, natutong magsisi at sumunod sa Panginoon? Pag-uusapan po natin ngayon, yung isa po sa pinakamatinding kalaban ni Kristo. Pero nagawa niya pong baguhin para sa kanyang dakilang plano. So, ang katanungan po na sasagutin natin ngayon, paano magiging posible na yung isang taong kinatatakutan, notorious, sinahabol niya mga Kristiyano, ay kayang baguhin ng Panginoon at gawing pinakamatapang at tapat na lingkod ng ating Diyos. So ito po yung kwento ni Saulo ng Tarsus. No, kilala natin siya sa pangalang Apostol Pablo. Apostle po. Ito po yung kwento ni Saulo ng Tarsus na magiging apostol ng Panginoong Hesukristo, na magiging pinakamakapangyarihang patunay ng resurrection ng ating buhay ng Panginoon. So mga kapatid, ang pangunahing pundasyon po ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano ay hindi lamang po yung aral, hindi lamang po filosofiya o tradisyon, at hindi lang po pangyayaring historical. Ang pangunahing pundasyon po ng ating pananampalataya ay muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo mula sa mga patay. Ayun na pa rin title. So, sinabi po ni Pablo sa 1 Corinto chapter 15, kung babasahin niyo po yan, verse 14 to 17, nabanggit po ni Pablo dyan na kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Now, kung sinasabi ni Pablo, kung si Jesus ay nanatiling patay, walang Kristyanismo. Hindi totoo ang Kristyanismo. At kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo, ang mga apostol, sila Pablo, ay lalabas ng mga sinungaling. Ibig sabihin po, kung walang resurrection, walang Kristyanismo. Kung hindi nabuhay si Kristo, tayo pong lahat dito ay mga nalinlang lang. At ang ating pagsamba ay walang saysay. Yung pag-asa natin sa buhay na walang hanggan ay ilusyon lang pala. No? Ngunit meron pong ebidensya. Merong ebidensya ng ating Panginoon ay nabuhay magmuli. At isa sa pinakamalakas na ebidensya ng kanyang muling pagkabuhay ay yung malaking pagbabago sa buhay ng isang taong nakakilala sa Panginoong Yesus. Dito sa buhay ni Pablo, hindi lang po maliit na pagbabago yung nakita natin, kundi radikal, total, at irreversible transformation. Pag-aaralan natin mula dun sa buhay ni Pablo dati hanggang sa kanya pong naranasan ng Panginoon. Alam niyo po, yung tao, kapag hindi totoo yung pinaniniwalaan niya, kapag hindi totoo yung sinasabi niya, pagdating na yung buhay mo na yung kapalit, aamin at aamin ka, tama? Kasi hindi naman siya totoo. Pero ito pong mga apostol na ito pong mga saksi ng Panginoon, nasaksihan nila kung paano si Jesus ay pinako, hinagupit, namatay sa krus, nakita nila sa kanilang mga mata, mga eyewitness sila. At nakita rin nila na inilibing si Jesus. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, sila din po ay mga nakasaksi na muling nabuhay ang Panginoon.
mula sa kamatayan. At yun po yung kanilang pinangahawakan hanggang sa kanilang huling hininga. Kagaya nga po na sinasabi ko sa inyo kanina, ang tao po kapag hindi totoo yung pinaniniwalaan niya, pag buhay mo na yung kapalit, aamin ka. Pero itong mga apostol na ito, itong mga lingkod ng Diyos, binabalatan sila ng buhay, pinapakain sila sa mga leyon, kasama yung mga anak nila, asawa, magulang, sinusunog sila ng buhay. Pero hindi nila tinanggi na si Jesucristo ay muling nabuhay. Ibig sabihin, ito po yung totoo. Higit pa sa pagbabago ng mga apostol, meron pong isang partikular na pagbabagong loob na hindi maipaliwanag kung walang resurrection. At yun yung pagbabagong loob ni Saulo ng Tarsus. So, ang title na pag-uusapan natin ngayon is the conversion of Saul. So, noong unang week, 3,000. Tapos sa Solomon Course, 2,000 ba? Hindi nasabi, no? Pero marami. So, ngayon, isa lang. Pero paanong itong isang buhay ng tao ay magiging patunay ng muling pagkabuhay ng Panginoon. So si Saulo po, ito yung luma niyang pangalan, Saulo, bago siya naging Pablo. Isa po siyang debutong pariseyo. Isa po siyang masugid na taga-usig ng iglesia. Ibig sabihin, kaaway siya ng mga Kristiyano. At isa po siyang kaaway ni Kristo. Yan. Yan lang naman po yung kanyang credential nung siya po ay si Saulo pa. Ngunit nang makita at maranasan ni Pablo ang buhay ni Kristo, na bago yung kanyang buhay. Siya po ay naging apostol ng mga hentil. Naging apostol siya ng mga dati niyang pinipersecute. At siya po yung pinaka-ma-influensyang misyonaryo sa unang siglo. Pag binasa niyo yung bagong tipan, dito po, pinakamaraming akda po dyan ay si Pablo. Hindi siya kasama dun sa original na 12 apostle or 12 disciples na kilala natin. Pero si Pablo po ang pinakakilala pagdating sa kanyang pagiging tapat at lingkod ng Panginoon. So sa aralin pong ito, sa umagang ito, tatalakayin natin kung bakit yung pagbabagong buhay ni Saulo ang nagsisilbing matibay na ebidensya na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay. Makipagbukas kayo sa aklat ko ng Galatia chapter 1, verse 13 to 14. Galatia chapter 1, ikaw na nilagay dyan. Galatians chapter 1. Sa wala pong Bible, babasahin ko na lang. Verse 13 to 14. Ito yung kwento ni Pablo kung paano siya naging apostol. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inuusig ang iglesia ng Diyos at sinisikap na ito'y wasakin. 14, sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugilian ng aming mga ninuno. So tignan natin ano po yung dating pamumuhay ni Saul. Para maunawaan natin yung bigat ng kanyang pagbabago, tingnan muna natin po kung gaano kalalim yung kanyang dating pagkatao. Una, dun sa binasa natin, siya po ay pangunahin sa pag-uusig sa iglesia o sa mga tagasunod ng Panginoon. Nakita natin yan sa Gawa chapter 8 verse 1 to 3. Siya po yung siya yung pasimuno, siya yung leader ng mga umuusig sa mga Kristiyano. Siya din po yung nagbantay dun sa damit ni Esteban. Siya din yung nagkasang-ayon na patayin si Esteban. Stone to death. Binato lang naman hanggang mamatay si Esteban. Siya yung isa sa promotor nun. At sa takot ng mga Kristiyano sa kanya dati, nagkawatak-watak yung mga Kristiyano, nagtatago sa kanya. Napunta sa iba't ibang bansa, napunta sa iba't ibang lugar para tumakas kay Pablo. Pero si Pablo, sinisikap niya talagang wasakin yung mga Kristiyano that time. Pumapasok siya sa mga bahay-bahay, kinakaladkad niya, babae man o lalaki, maging bata. Binibilang ko niya po ito at pinapahagupit. Ganyan lang naman si Saulo. Siya po ay taga-usig na iglesia sa loob ng Jerusalem at maging sa labas ng Jerusalem. Lumabas pa talaga siya. Pupunta pa siya sa ibang lugar para usigin ng mga Kristiyano. Sa Gawa chapter 26 naman po, verse 9 to 11, dito sinasabi niya po na yung kanyang ginagawa na pang-uusig ay pinaniniwalaan niyang tama. Ibig sabihin sa isip niya, kumbinsido siya na tama yung ginagawa niya, na itong mga Kristiyanong ito ay mga masasama, mga huwad, mga panganib na sekta,
Ibig sabihin, si Saulo, nung ginagawa niya po yung pag-uusig, hindi siya hypocrite, hindi siya neutral. Kumbinsido siya na tama yung kanyang ginagawa. Ang pag-uusig ay paglilingkod sa Diyos para sa Kanya. No? Intindi, no? Para sa Kanya, masasabi siya naglilingkod sa Diyos kapag marami siyang inuusig ng mga Kristiyano. Sa panahon po natin ngayon, may mga ganyan pa rin pong mga relihiyon na hanggang ngayon, ganyan yung kanilang paniniwala. Na kapag nakapatay sila ng Kristiyano, makakapunta sila ng langit. Natutuwa sa kanila yung kanilang Diyos. Lalo na kapag kanilang napugutan. No? Para bang plus points sa langit nila. No? Isipin nyo na lang po kung gaano kalalim yung paninindigan ni Pablo. Hindi siya nagdududa, siya po ay masugid. No? Pag binamit mo yung word na masugid, ibig sabihin talagang ano yan, to the max yan. Pangalawa, no, siya po ay taga-usig ng iglesia. Siya din po ay umuunlad sa relihiyon ng Judaismo. Judaismo po, ito po yung relihiyon kung saan hindi sila naniniwala kay Jesus bilang Panginoon. Nakasara yung kanilang isip na ang Diyos nila ay isa lang. So, siya po ay scholar. Sinanay po siya sa paanan ni Gamaliel. Si Gamaliel ay isang respetadong guro sa Sanhedrin. So, ano siya? Isa sa pinakakilalang tagapagturo o ng salita ng Diyos noon po. At ano niya to si Pablo, si Saulo. Ganyang estudyante ito. Ibig sabihin, sa katayuang panlipunan, si Pablo po o si Saulo ay higit na umuunlad kaysa sa maraming kasabayan. Yan, nabanggit niya yung kanina sa verse 14 ng Galatians kanina. No? Marami siyang nahigitan sa kanyang mga kaedaran. So parang sa panahon natin ngayon, ano siya, honor. May honor siya. No? Valedictorian, ganung level. So meron siyang reputasyon, meron din siyang impluensya, at meron siyang kinabukasan. Ibig sabihin, maganda yung kinabukasan ni Pablo nung siya ay nasa Judaismo. Sa Gawa chapter 26 verse 12 naman po, hindi ko na nalagay, Galatians 26 verse 12, meron po siyang kapangyarihang panrelihiyon. Ibig sabihin, medyo mataas na talaga yung katungkulan ni Pablo. Meron na siyang pahintulot mula sa mga punong saserdote. Kung ang tao pong ito, may kita natin kay Pablo sa kanyang credentials, wala siyang dahilan para magpalit ng relihiyon, no? Si Saulo na yun, parang siya yung tanyag ng panahon niya sa kanyang larangan. O wala talagang dahilan para maging Kristiyano si Pablo. Ano pa? Ano pa si Pablo dati? Siya ay masugid sa kanyang mga tradisyon. No? Tapat siya sa kanilang mga tradisyon. Sa Filipos 3:4-5, pinagmamalaki niya po dyan na siya ay Hebreo ng mga Hebreo. Ibig sabihin, pure yung lahi niya. Pure yung kanyang bloodline. Tapos mahigpit nilang sinusunod yung batas ni Moises. Hindi siya compromise sa kulturang Griego. Sa madaling salita, pagka-credential po yung pag-uusapan bilang Hudyo, top 1 to si Pablo. No, ilang beses natin siya pinag-aralan. So, konting background lang po ito. Sinabi niya rin po na siya po ay anak ng isang Pariseyo. At siya rin po ay isang Pariseyo. Ang mga Pariseyo po, mga conservative to. May higpit sila sa kautusan ng Diyos. At kilala po sila bilang mga matitinding tumututol sa Panginoon. Inaamin niya din po na likas sa kanya yung pagkakiling laban kay Jesus. Ibig sabihin, galit siya kay Jesus at sa mga follower nito. So, hindi siya open-minded seeker. Siya po ay committed opponent. Talagang kalaban siya dati. Ngunit, ang tanong po dito, paano ang isang ganitong tao, no? Masugid, edukado, matagumpay at galit na galit kay Kristo, ay ginamit ng Panginoon bilang isa sa pinaka-maimpluwensyang Kristiyano sa lahat ng panahon. Paano ito nangyari? Paano nabago si Saulo na naging Pablo 180 degrees? Meron po mga posibleng paliwanag sa pagbabagong loob ni Saulo. Maraming nagdududa sa kanya. Kasi kilala siya ng maraming tao bilang isang tapat na Hudyo o Judaism, Pariseyo. Kilala siya bilang ganun. Taga-usig na iglesia. Pero nagtataka sila, paano naging Kristiyano ito si Pablo? Ayaw. So, tingnan natin, baka kayamanan. Ano kaya yun?
Baka kayamanan, ano? Baka pag naging Kristiyano ka nung panahon na yun, is yayaman ka. Pero ano pong sabi sa mga verses na yan? Unang Corinto 4, 11 to 12, naranasan lang naman ni Pablo magutom, mauhaw, at wala siyang matirahan. Yan lang naman po yung kanyang buhay nung siya ay naging Kristiyano. Sa Gawa 20:33 to 34, nagtatrabaho din po siya sa kanyang sarili gamit yung kanyang sariling kamay. Ano siya? Tent maker siya. Nagagawa siya ng tent. Yun yung kanyang hanap buhay. Hindi siya humihingi sa kanyang mga miyembro. No? Talaga naghahanap buhay siya para buhayin yung kanyang sarili. So may kita natin dito, nung si Saulo po ay nasa panik pa ng mga Hudyo, may katayuan siya, may suporta siya. Pwede siyang mabuhay doon. May kayamanan siya. Pero bakit siya naging Kristiyano? No? Makikita natin mamaya ano po yung dahilan. So, dito pala check natin na hindi kayamanan yung dahilan kung bakit si Saulo ay naging si Pablo. Dito makikita natin, no, hindi siya sumakses sa buhay niya, kundi kabaliktaran yung nangyari. Hindi siya nag-level up. Mas lalo siyang naghirap. Pangalawa, baka kasikatan. Baka kaya siya naging Kristiyano ay gusto niya sumikat. So sa Judaismo, si Pablo po ay rising star. Kilala na siya doon. Hinahangaan, tinitingala, ginagalang at nire-respeto. Pero nung siya po ay naging Kristiyano, itinuring siyang mangmang, mahina, at dumi ng mundo. Grabe, no? 180 yung ikot niya. Kabaliktaran yung buhay na kanyang naranasan nung siya po ay naging Kristiyano. So, hindi siya naging celebrity preacher. Ngayon, ang daming celebrity preacher. Artista lang na naging Kristiyano ay talagang, sikat na. Dinudumog na. Pero si Pablo, kabaliktaran, nung siya ay naging Kristiyano, lalo siyang inuusig, lalo siyang hinahamak ng mga tao. At kadalasan siya po ay tinatanggihan. Sinasarahan pa yan siya ng pinto ng mga pinupunta, ina-evangelize niya. So yung mga dati niya pong gawain sa mga mananampalataya, yung dati niyang pag-uusig, ginagawa na rin sa kanya dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Ilang beses po siya napunta sa kapahamakan tsaka sa panganib na beses ang hinagupit, nakulong. So ibig sabihin, hindi kasikatan yung habol ni Pablo o hindi kasikatan yung motibo ni Pablo bakit siya naging Kristiyano. Pangatlo, baka kapangyarihan. Baka pag naging Kristiyano ka, may kapangyarihan ka. Hindi rin po, no? Dahil sa ikalawang Korinto 11, ilang beses siyang hinahagupit? 5 beses lang. 5 beses lang naman. Tapos 3 beses lang naman po siya hinampas ng pamalo. Actually, hindi lang eh. Sa verse lang na ito. No? Pero marami pong pagkakataon na siya po ay sinaktan, kinulong, hinagupit. Binato rin siya. Tapos nakaranas siya ng shipwreck. Yung kanyang sinasakyang bangka ay nasira sa gitna ng dagat. No? Nakaranas siya ng gutom, nakaranas siya ng uhaw at panganib sa lahat ng dako. Yung buhay ni Pablo mula sa pagkakaroon ng kapangyarihan sa Judaismo, kabaliktaran nung siya ay naging Kristiyano. Marami nagbabanta sa kanyang buhay. Paanong nagawang piliin ni Saul yung ganitong buhay kabaliktaran ng dati niyang kalagayan? Ano kaya yung nagtutulak sa kanya? Meron pa mga dahilan, baka nadaya siya. No? Baka nadaya siya, na-brainwash. No? May kita natin sa mga verse na yan na sabi niya po sa Galatians chapter 1, basahin natin, 11 to 12. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinapangaral ko'y hindi kata ng tao. Ibig sabihin niya, hindi ito galing sa tao kung ano yung pinangahawakan niya. Verse 12, hindi ko ito itinanggap mula sa tao at hindi rin itinuturo sa akin ng sino mang tao. Sino po ang nagturo sa kanya? Sino naghayag sa kanya? Si Jesus Christ mismo. Kung ano pa yung pinapaliwanag niya, kung ano yung mga tinuturo niya, si Jesus Christ yung nagre-reveal sa kanya. So, hindi siya dinaya ng kanyang mga kaibigan kasi siya nga yung pambato ng mga kaibigan niya sa Judaismo laban sa mga Kristiyano. So, hindi rin siya binrainwash ng mga Kristiyano kasi takot nga sila kay Pablo. Nagtatago sila. Nag-iwalay sila. Sa 1 Corinthians 15:8, sinabi niyang nakita niya face to face ang muling binuhay ng Panginoong Jesucristo.
Nakita niya yung buhay ng Panginoon. At ang kanyang patotoo ay tiyak, ito po ay malinaw at ito ay consistent. Hindi siya nag-iimbento. O pwedeng dahilan po, baka siya po ay, tawag dito, nababaliw, no? Ayan, baka siya ay nabaliw na daw po. Sabi ni Porcius Festus, isa sa mga gobernador ng Roma, kasama po yung isang emperador. Diyan sa mga verse na yan, makikita po natin siya na pinapaliwanag ni Pablo yung kanyang testimony kung paano niya naranasan ng Panginoon. Nung papunta siya sa Damasco, para usigin itong mga Kristiyanong ito, dun sa daan na kanyang pinupuntahan, may liwanag po na nakita at nabulag siya. At may nagsasalita sa kanya na, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tapos tinanong niya, sino po kayo Panginoon? Ako to si Jesus na iyong inuusig. Tapos after nung kanyang experience na yun, dun po nangyari yung kanyang pagbabago. Sinasabi ng mga tao sa kanya, baka nababaliw siya. Sabi ni Festus sa kanya, nababaliw ka na Pablo, kakaaral mo ng Biblia. Hindi ba naririnig din natin yan minsan? Puro ka na lang Bible. No? O baka hindi natin naririnig, nakakalungkot yun. Naririnig at puro ka na lang cellphone. So, mababasa natin sa mga verse na yan, hindi lang po minsan ang nakita ni Pablo si Jesus Christ. Kasi di ba, ang alam natin isang beses niya lang na-meet si Jesus doon lang sa road of Damascus. Pero hindi po. Sa mga verse na yung pag binasa niyo, si Jesus mismo yung nagbibigay sa kanya, nangungusap sa kanya. Nakikita niya ito sa pamamagitan ng sapangitain. At pag binasa natin yung kanyang mga sulat na yan sa Roma, sa Galacia, sa Efeso, makikita natin na hindi siya sinulat ng isang baliw na tao. Kasi yung kanyang logic, yung kanyang lohika malinaw, yung kanyang theology ay malalim, at yung kanyang pangangatwiran ay matatag. Ano kaya ang dahilan paano itong si Pablo ay naging tagusunod ng Panginoon? Isa lamang po. Ang tanging makatotohanang paliwanag kung bakit si Saulo ay naging si Pablo. At maging sa atin po, kung bakit tayo natutong sumunod sa Panginoon. Dahil nakita niya ang muling nabuhay na Kristo. Nakita niya ang muling nabuhay na Kristo. So matapos nating suriin po yung mga posibleng paliwanag, hindi siya sa pera, hindi siya kasikatan, hindi kapangyarihan, at hindi rin siya dinaya at hindi din kabaliwan. Iisa lamang po yung natitirang makatwirang paliwanag. Dahil nakikita niya mismo sa kanyang mga mata na buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya relihiyosong emosyonal, wala siyang psychological breakdown, at hindi din siya ideological shift, kundi isa siyang aktual na pakikitagpo sa buhay na persona, sa buhay na Panginoon. Makikita natin yan sa kanyang mga patotoo, sa publiko, consistent siya sa kanyang mga patotoo, sa kanyang naranasan sa Panginoon. Ayan, sa Jerusalem, sa harap ni na Herod Agrippa, dyan ni Porcius Festus kanina, sinabihan siyang nahihibang na siya. Yan. Consistent yung kanyang kwento dyan patungkol sa kanyang pong naranasan. Makikita po natin sa mga versikulo na yan, magkakaibang lugar, magkakaiba yung audience niya, magkakaiba din yung pressure ng kanyang nararanasan, pero iisa lang yung kwento niya. Iisa lang yung kanyang patotoo. Ibig sabihin, hindi siya nag-a-adjust dun sa kwento niya para maging acceptable sa nakikinig. Hindi niya rin po yun binawasan ng supernatural element, hindi niya ginawang mas dramatic, hindi niya rin yun ginawang simboliko yung kanyang naranasan. Sa halip, sinabi niya sa 26 ng Gawa, verse 19, hindi ako sumusuway sa makalangit na pangitain. Kung ano yung sinasabi sa akin ng Panginoong Jesucristo, yun po yung pinapahayag ko sa inyo. Yun yung kanyang sinasabi. Ibig sabihin, hindi siya idea. Yung kanyang kinukwento, hindi siya idea, hindi siya story, hindi siya kwentong barbero. Ito yung mismong utos mula sa isang buhay na Panginoon na kanya pong nararanasan. Huwag nating maliitin yung bigat nito, yung degree ng katotohanan na ito. Kasi kung titignan po natin, kung si Jesus po ay patay, kung nanatiling patay si Jesus, wala pong dahilan si Pablo para magbago. Kung si Jesus ay hindi nabuhay, nanatili siya dun sa libingan, at totoong ninakaw lang yung katawan niya,
masasabi natin yung pag-uusig ni Pablo ay tama dati. No? Ibig sabihin, tama pala siya, tayo pala yung mali. Kung hindi po nabuhay si Kristo, ang Kristyanismo ay isang mapanganib na kasinungalingan. At si Saulo ang tunay na tagapagtanggol ng katotohanan. Pero ang nangyari po ay kabaliktaran. Yung dating manguusig, naging mangangaral. Yung dating maninira, naging tagapayo. At yung dating kaaway ni Kristo ay naging kanyang alipin. Ano yung nagbago kay Pablo? Hindi politika, hindi kultura, hindi trend, hindi reliyon, kundi yung katotohanan sa buhay ng isang tao. Nabago po sa buhay ni Pablo yung katotohanan na yung taong pinako sa krus ay hindi na natili sa libingan. Siya po ay muling nabuhay. So isang 180-degree turn yung kanya pong naranasan. Wala siyang human explanation. Iniwan ni Pablo yung reputasyon niya, iniwan niya yung seguridad niya, yung impluensya maging yung kanyang kinabukasan. Tinanggap niya yung pag-uusig, tinanggap niya yung pagkakabilanggo, maging yung panganib at kamatayan. Wala pong ganong taong pipili ng ganong klaseng buhay. Walang matinong tao yung pipili ng isang bagay na alam mong mahihirapan ka. Tama? Lagi nating hangad yung buhay na masagana, hangad natin yung buhay na magaan. Pero hindi po ganun kasi ang buhay pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon. Kapag buhay mo ng kapalit, aamin tayo kapag hindi totoo yung ating pinaniniwalaan. Ngunit si Pablo, hanggang sa kanyang huling hininga, pinanghawakan niya yung kanyang pananampalataya. Ayan. At makikita po natin yung buong ministry ni Pablo nakasandal sa isang katotohanan lamang. Na si Jesus Christ ay muling nabuhay. At yung buhay na Kristo po na yun yung pinagmula ng pagbabago ng buhay, hindi lang ni Pablo, kundi ng maraming mananampalataya sa Biblia at maging sa atin po. Tanungin natin ngayon, no, sino po kayang tao o anong relihiyon yung kayang bumago sa isang taong galit na galit kay Kristo? Sino po kaya yung kayang wasakin yung maling paniniwala ng isang edukado, no, valedictorian, nag-aral talaga, at masugid na pariseyo? Paano yun mababali? Paano yun mawawasak? Sino yung kayang magpabaksak ng kayabangan ng tao at palitan ito ng pagpapakumbaba? Alam niyo po, hindi tao. Hindi argumento at hindi debate, kundi ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nabuhay na anak. So ang resurrection po, hindi lamang po ito doktrina. Ito po ay kapangyarihan. Ang resurrection po, muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus ay may kapangyarihang magligtas, may kapangyarihang magpatawad sa lahat ng ating kasalanan. Meron siya kapangyarihang magbago sa ating po mga buhay, isip at gawa. Meron din po siyang kapangyarihang magtalaga at magpadala. Nakita po natin mula sa pagiging Saulo hanggang sa pagiging Pablo, isa po siyang patunay ng kapangyarihan ng isang buhay na Kristo. Ang resurrection po ni Jesus Christ, hindi lang po siya inaaral o hindi lang siya inaalala kapag Easter Sunday o Resurrection Sunday. Hindi po. Sa bawat araw po ng ating buhay, lagi po tayong babalik sa katotohanan ng ating Panginoong Kristo ay buhay. Na kung ang ating Panginoon po ay buhay, siya po ang tunay na Mesiyas. Siya lamang po ang Panginoon, siya lamang po ang hukom at siya lang ang tagapagligtas. Marami pong numenos o marami pong bumabawas sa karangalan ng ating Panginoon. Sinasabi na si Jesus ay tao lamang po at anak lamang ng Diyos. Pero makikita po natin sa buong Biblia ang katotohanan na si Jesus Christ ay nag-iisang Diyos at Panginoon. Hindi siya ginawang Panginoon lamang po, siya po mismo ang Panginoon. Hindi siya ginawang hukom lamang po, siya mismo ang hukom at siya ang tagapagligtas. At kung siya po ay muling nabuhay, walang neutral ground sa ating pong pananampalataya. Nakita po natin dito sa panghuli, ang resurrection po, ang pagbubuhay, ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ang siya nagpapabaksak ng kayabangan ng tao. Hindi po debate,
Hindi po debate ang magbabago sa buhay ng isang tao, kundi ang kapangyarihan ng ating nabuhay na Panginoon. Ang dati pong si Saulo ay nabuhay para wasakin ang iglesia. Ngunit ang kanyang maranasan si Jesus Christ na unawaan niya na siya po ay hindi lumalaban sa tao, ang kalaban niya pala ay Diyos. At mula sa araw na yon, ang kanyang buhay ay naging patotoo na ang krus po ay hindi wakas at ang libingan po ay hindi katagumpayan, si Jesus po ay nabuhay. Ang libingan ay hindi nagtagumpay, si Jesus po ay nabuhay. At dahil siya po ay nabuhay, lahat po tayo ay pwedeng magbago. Nawa po, meron tayong narinig na katotohanan mula sa pangangaral po ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan na ikaw po ay muling nabuhay mula sa kamatayan at meron kaming pag-asa na meron din pong buhay sa piling mo, Diyos. Sa haba ng panahon, Panginoon, sa libu-libong taon na dumaan, na kaming mga tao ay naghahanap, Lord God, ng Mesiyas na magliligtas sa amin. Dumating ang Panginoong Jesucristo para sa amin, O Diyos. Para mamatay, akuin ang aming mga kasalanan, Panginoon. Pero hindi po kayo nanatiling patay, hindi po kayo nanatiling defeat, Panginoon. Nabuhay ka, O Diyos, at hanggang ngayon, Panginoon, ikaw ay buhay sa kanang bahagi ng Panginoon. Kaya Lord God, kami po ay nagpapakumbaba po sa umagang ito at kinikilala namin. Ikaw ang aming Panginoong buhay sa aming buhay, buhay magpakailanman. At ang siyang ibibigay din ng pinagmumula ng buhay na walang hanggan, O Diyos. Panginoon, salamat sa buhay ni Pablo na iyong binago at ginamit, Panginoon, para sa makapangyarihan mong plano. Ngayon na inaaral po namin yung kanyang pagbabago na ginawa mo, Diyos. Amin pong kinikilala na hindi po namin kayang baguhin yung aming mga sarili. Hindi po namin kayang baguhin kung paano kami mag-isip, kung paano kami magsalita. Tanging ikaw lamang po, Diyos, ang may kapangyarihang baguhin ang aming mga buhay. Kaya sinusuko po namin sa inyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God. At dalangin po namin ang paghahari niyo po sa aming buhay. Sa bawat araw kami po ay makikiniig, maghahanap, Panginoon, ng kapahayagan mo para sa amin. Dalangin po namin ang dakila niyo pong paghahari sa buhay namin. At sa amin pong patuloy na discussion, Lord God, pagpapalalim sa inyong pong kapahayagan, dalangin po namin ang patuloy ng pagsama-sama. Muli po salamat sa katagumpayan, salamat sa buhay, salamat sa biyaya na ito, Panginoon, sa amin po. Maraming salamat po. Ang lahat ng kapurihan, lahat ay pagsambahin at tangi sa iyo lamang, Panginoon. Ito po kami sa dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ito po yung ating discussion ngayon. So medyo mahirap yung tanong. Kailangan ng matindi dito ng facilitator. Una po, paano ipinapakita ng radikal na pagbabago ni Pablo na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay tunay na makapangyarihan? Tapos yung follow-up question nyo dyan is, ano ang may kakayahang bumago sa atin? Sariling desisyon ba o totoong encounter sa buhay ng Kristo? Pangalawa, paano naging pundasyon ng ating pananampalataya at katatagan ng mga inusig na Kristiyano ang muling pagkabuhay ni Kristo? At bakit sila handang magtiis, makulong at mamatay? Yun lamang po, punta po tayo sa mga groupings natin, magpalain po tayo lahat ng Panginoon.